Win or go home na para dito sa Minnesota Timberwolves. Mga ka-hoops, bukas isa na namang matinding gera matutunghayan natin sa Western Conference Semifinals dahil haharapin ng Minnesota Timberwolves ang San Antonio Spurs sa napaka-crucial na Game 6. At ito ang pressure. Hawak ngayon ng Spurs ang 3-2 series lead, isang panalo na lang. Western Conference Finals na sila. Pero ang tanong, makakabangon pa ba ang Minnesota sa harap ng kanilang home crowd o tuluyan ng tatapusin ng batang Spurs squad ang kanilang playoff dreams? Umpisahan natin mga idol, why the Spurs are winning. First of all, sa totoo lang mga ka-hoops, isang bagay talaga ang pumapatay sa Minnesota sa seryeng ito, kundi ang depensa ng Spurs. At syempre nagsisimula lahat kay Victor Wembanyama. Halos kontrolado niya ang buong paint. Kada drive ni Anthony Edwards, nandyan si Wemby para baguhin o harangan ang tira. Hindi lang yon, napakalaki rin ng impact ni De'Aaron Fox sa pace ng laro. Kapag bumibilis ang transition offense ng Spurs, hirap makahabol ang Minnesota defense. At wag din nating kalimutan sina Devin Vassell at Stephon Cassell na sobrang laki ng ambag sa perimeter scoring at hustle plays. Kaya hanggang ngayon, mukhang mas compose at mas disiplinado talaga ang Spurs, habang ang Wolves madalas silang matalo sa sarili nilang turnovers at bad shot selections. Pangalawa, the only hope of Minnesota. Pero kung may isang dahilan kung bakit buhay pa rin ang Minnesota, si Anthony Edwards yun. Mga ka-hoops, ibang level ang confidence ni Ant-Man ngayong playoffs, kaya niyang mag-init anumang oras. The problem is, parang halos mag-isa niyang binubuhat ang offense ng Wolves, at kapag nadodoble siya ng Spurs defense, biglang tumitigil ang buong Minnesota offense. Kaya kung gusto ng Wolves ma-force ang Game 7, kailangan mag-step up ni na Julius Randle, Naz Reid at Jaden McDaniels, especially si Rudy Gobert. Kailangan nilang dominahin ang rebounds at second chance points dahil kapag nakakuha ng momentum ang Spurs, napakahirap nilang pigilan. At tandaan nyo mga idol, kapag maagang uminit si Anthony Edwards bukas, posibleng sumabog ang buong arena at tuluyan ng ma-shift ang momentum ng serye. Pangatlo, keys to win mga idol. Dito tayo sa Spurs. Number 1, control the paint. Kailangan ulit gawing nightmare ni Wembanyama ang ilalim para dito sa Minnesota. Number 2, force turnovers. Kapag nagmamadali ang Wolves, doon sila nagkakamali. At number 3, stay calm under pressure. Siguradong sobrang ingay ng crowd sa Minnesota bukas. Pero kapag naging compose ulit ang Spurs, malaking chance na matapos nila agad ang serye. Para dito naman sa Timberwolves. Para naman sa Minnesota, number 1, pass start. Hindi pwedeng mabagal silang magsimula dahil baka maagang makuha ng Spurs ang momentum. Number 2, someone must help Anthony Edwards. Hindi sapat na si Ant lang ang umi-score. At number 3, win the rebounding battle. Kapag natalo sila sa rebounds, mahihirapan silang makahabol buong laro. And panghuli, yung prediction natin mga idol. Mga ka-hoops, pakiramdam ko magiging sobrang dikit nito hanggang fourth quarter. Pero kapag nag-take over si Anthony Edwards, posible talaga ang Game 7. Pero kung makontrol ulit ng Spurs ang depensa at tempo, posibleng matapos na agad ang serye bukas. Kayo, sino ang mananalo sa Game 6? Spurs ba para tapusin na ang serye? O Timberwolves para buhayin ang kanilang season? Comment nyo sa baba ang inyong prediction, at kung bago ka pa lang dito sa JM Hoopcast, don't forget to like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng NBA playoff action. Muli, ito ang inyong JM Hoopcast. Peace out mga idol.